Nagdiwang ngayong araw ang 149th birth anniversary ng isa sa ating pinakamagiting na bayani, si Gat Andres Bonifacio. May mga nagsagawa ng programa habang ang iba naman isinabay ang kanilang kilos protesta. Live mula sa Mendiola, may report si Rida Reyes. Rida? Yes, Jessica, kasabay nga ng pagunita sa ika-149th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio ngayong araw ay minsan pang inalala ang kanyang kagitingan, kabayanihan at katapangan na ipinamalas na naging susi sa pagkamtan nating mga Pilipino sa kalayaan laban sa mga banyaga. Halos araw-araw dumadaan ang magtatahong na si Mang Ador sa Plaza ng Mangaldan, Pangasinan. Sa bawat pagkakataon, pumupwesto siya sa harap ng monumento ni Gat Andres Bonifacio. Pero kung sino ang bayaning may hawak ng itak at nakatayo sa harap ng bandila ng KKK, hindi raw niya kilala. Kilala niyo po ba yun, sir? Hindi ko yan kilala po. Hindi mo kilala si Andres Bonifacio? Ay, siguro, kilala ko na siguro, sir. Lagi mong dinadaanan pero hindi mo pala kilala. Di ko kilala rin, sir eh. Sino nga ba si Andres Bonifacio? Ito ang katanungang sentro ng pagunita sa ika-149 na kaarawan ng Supremo ng Katipunan sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan. Sa talumpati ni Pangulong Nonoy Aquino kanina, sinabi niyang dapat tanggalin ng mga Pilipino ang pagkakilala kay Bonifacio bilang marahas at mapusok na revolusyonaryo. Tila lingid sa kalaman ng kasalukuyang henerasyon kung gaano kahusay si Bonifacio sa paghahabi ng mga salita. Sa kanyang mga panunulat tulad ng Dekalogo ng Katipunan at ang dapat mabatid ng mga Tagalog, makikilala ang boses ng hinahon at katwiran. Kasabay ng pagdiriwang ngayong araw, pinasinayaan din ang Bonifacio at 150 logo. Nahudyat naman ng buong tong selebrasyon para sa ika-50 kaarawan ng bayani. Ilang kabataan na nakakostume ng katipunero ang nakisali rin sa fun run. Isinarado naman ang ilang kale sa Monumento Caloocan para sa selebrasyon ng Bonifacio Day. Kabilang sa mga dumalo sa wreath-laying ceremony at volley gun salute ang isa sa mga ika-4 na henerasyon ng angka ni Bonifacio. Umaasa raw sila sa posibilidad na mailuklok ang kanilang ninuno bilang pambansang bayani. Wala siyang katapat na pag-iintay ng kapakanan kung ano mangyayari sa kanya, kung magiging bayani ba siya o malamig na bangkay. Hindi niya inisip yan, basta sa kabutihan ng bayan. Sinabayan naman ng ilang protesta ang pagdiriwang ngayong araw. Sa isang ikinasang National Day of Protest, ipinananawagan ng ilang grupong ipatupad na ang reforma sa lupa at dagdag sahod sa mga manggagawa. Nagmarcha rin sila patungo sa US Embassy. Pero hindi sila pinayagan ng mga pulis na makadiretso. Kaya nanatili na lamang sila sa Mendiola kung saan nila sinunog ang isang effigy ni Pangulong Aquino pati na ang replika ng bandila ng Amerika. Nagprotesta rin ng ilang grupo sa isang bantayog sa Divisoria, Manila. Dito, pinaniniwala ang sinimula ng pagtatatag ng Katipunan. Jessica, pasado alas 4 nga ng hapon kanina ay matiwasay rin naman na nagtapos itong buong araw na programa ng mga rallyista dito sa Mendiola. At sabi nga nila, hindi naman daw nila intensyon na guluhin ito nga espesyal na araw na alay para kay Gat Andres Bonifacio. Pero gusto lamang daw nilang ipakita na gaya ni Andres Bonifacio ay tayo rin daw mga Pilipino hindi raw dapat matakot na pansinin at ipaglaban ang ating mga karapatan at prioridad at mga prinsipyo bilang mga Pilipino. Jessica? Okay, kung sa bagay napakaraming aspeto ng pagkatao ni Gat Andres Bonifacio na parang kinakikitaan ng inspirasyon ng iba't ibang sektor sa ating lipunan. Kumbaga, napaka-multifaceted. Tama yan, Jessica. Alam mo, actually, isa sa mga pwede nating i-adapt ngayon sa ating present situation nga itong pagiging strategist daw ni Andres Bonifacio. Actually, ang kala ng ilan ay nagkakaroon kasi lagi ng comparison between itong si Jose Rizal at itong si Andres Bonifacio. Ang sinasabi nila ay si Jose Rizal daw ay malumanay daw sa pagpapatupad ng kanyang mga prinsipyo sa buhay, habang itong si Andres Bonifacio naman daw ay yung laging pasugod. But on the contrary, ang sabi ng isang historian na nakausap natin, hindi raw yan si Andres Bonifacio. Actually, siya raw ay isang strategist nga daw. At lahat daw ng kanyang mga pinaplano at mga steps na ginagawa ay pinag-iisipan mo ng mabuti. At yan din daw ang kailangan nating i-apply dito sa ating present situation. Jessica? Maraming salamat, Rida Reyes.